Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong pinaka-latest na masamang pangyayari dito po sa ating resupply dito sa RORE, yung Rotation and Resupply Mission. Bakit? Alam niyo ho naman na siguro ang nangyari rito, talagang matindi po ang ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa kanila. No? At eto may papakita ako sa inyo ha, na totoo po na nalaman ng Chinese Coast Guard kung ano ang laman nitong berdeng Oneida May 4 na bangka. Okay, yan. Paano nilang nalaman nang hindi naman nila ito tilalapitan? Okay. Ang nakadikitan po naman nito ay barko po ng Pilipinas, etong BRP Cabra, nung hindi na siya gumagalaw. Okay. Eto oh, si Dingdo Nis tuwang-tuwa siya nang mabasa niya po sa Twitter etong sinabi ni Jay Tariela, ang spokes ng Philippine Coast Guard na nasira ang at may talagang grabe yung pinsalang nagawa at eto nga, dalawang Navy po natin ang nasaktan doon sa napakatinding water cannoning na ginawa ng Chinese Coast Guard. Ngayon, sabi ni Dingdo, it's good to hear that the actions resulted in significant damage to the supply vessel. Transporting daily supplies is one thing, but grabe, construction materials is another. On March 23, what the Philippine supply vessel carrying was sand, okay, buhangin daw, concrete, and other construction materials. All right. Now, my question is, ay, hindi niyo pala nakita. Sorry. Kala ko nakita niyo. Teka. Ayan. Eto, sinasabi niya rito, it's good to hear that the actions resulted in significant damage to the supply vessel. Transporting daily supplies is one thing, but construction materials is another. Sabi niya, ano raw yung dala ng supply vessel? It was carrying sand, concrete, and other construction materials. Yan. Ito pong si Dingdo ay Deputy Director yan, and Associate Research Fellow, the Research Center of Ocean Law and Policy at the National Institute for South China Sea Studies. So, yun po. So, tuwan-tuwa ho ang mama. Okay? Ang tanong ko nga po paanong nalaman? No? Paanong nalaman nila na itong UNISA May 4 ay may dalang ganyang klaseng mga provisions? Kung yung sinasabi kahapon, 'di ba, sa nakarang content natin ay wala raw po, there's no strong evidence na ang Philippine Coast Guard is being infiltrated by Chinese spies, 'di ba? Paano nalaman ito? Hmm. Hindi, unawain niyo siya kasi inchik po 'yun. Okay, inchik 'yun natural talaga matutuwa 'yan. Kung tayo ba napalubog yung tinitigan, no, napalubog halimbawa dinala natin si Kibuloy diyan tapos ini-stop niya yung mga barko, nagkayupi-yupi, ginanon niya ngayon, tapos ginanon niya, boom, nayupi, lumubog, matutuwa rin po tayo, 'di ba? Okey lang 'yun, talagang matutuwa sila, kalaban nila yung barko natin, mga bangka nating pumunta. Pero ang pinakapunto ko po rito kasi is ano, sino nagsabi sa kanila na may lamang ganyan? Kung makita niyo yung barko, yung bangka na yan, yan ho ay balot na balot. Pero sa klase ng buga ng tubig na ginawa nila diyan, talagang ibig sabihin meron talaga silang gusto na ma-compromise na laman nito, 'di ba? At ang pinakamatindi rito, sa mga susunod na resupply mission natin, eh baka ho palubugin na 'yan. At yung ganitong klaseng kalakas ng pagbuga ng tubig, yan ho'y maliwanag na maliwanag na hindi na po yan simpleng ano lamang, simpleng pag-iit ng kanilang karapatan 'pag
assert o reassert ng kanilang claim diyan po sa West Philippine Sea o lalo na sa Ayungin Shoal, 'di ba? So, eto ha, tingnan niyo yung, video. Pinagtulungan 'to, eh, ayan. So, 8:38 na yung oras diyan, yung ibang video makikita ninyo ang oras nila ano pa, ah, mas ano pa, mas maaga merong nga nagsimula bandang 6:00 pa lamang ng umaga. Ayan, oh, dalawa ho ang tumitira sa kanya, 'di ba? Hmm, yung mga bintana talagang tinarget, oh, malapitan na 'yan. Hmm. Yeah, totoo hinabol po 'yan, hinabol pa 'yan, eh, 'di ba? Binomba siya nung malaking barko ng Coast Guard, kaliit-liit niyan, ah. Kaya grabe yung pagbuga ng tubig. Ayan, oh, palulubugin talaga, sinira niya ng makina. Hmm, binasa talaga sila. Hindi na ito simpleng pangharang lang, 'di ba? At, ako for sure talaga, eh, masaya rito etong mga katulad nila Harry Roque kasi this, event justifies what he said na kasalanan ng mga Pilipino, pino-provoke natin ang mga inchik na maging marahas. Dahil nga naman, hindi po ginagalang ni PBBM ang kasunduang pinasok ni dating Pangulong Duterte o yung agreement or mutual agreement, whatever, na hindi tayo magpapadala ng, di mo, umiikot, kawawa, di ba? Umiikot-ikot na lang sila. At alam nyo ba ha, ang kasunduan na yan, hindi tayo magpapadala ng mga materyales para i-reinforce yung ating lumang barko. Mismo coming from straight from uh, the horse's mouth from Harry Roque, yung kasunduan na sinasabi niyang 'yan. Oo. Ito naman po yung isa. Ito po ay kuha naman po ng mga Chinese. Ayan, oh. Hindi na rito pinakita yung dalawahan na actual na bumobomba, 'di ba? Kasi malaking kasiraan. Ang fineature nila rito ay ang isang navy natin na nagwagayway ng bandera ng bandilang puti. Yan ang kanilang pinakikita rito. Kaya nga nung nakaraang content natin, yung kasi mga available na lumabas na video, ay naalarma sila doon sa isang barko na ang laman, mga taga-media tapos may dala pa tayong drone, 'di ba? Nagwagayway na 'yan, pero eto tinatadtad pa rin po ng pagbomba ng tubig. Hanggang sa yung bangka natin ang unay sa Mayfor, nagpaikot-ikot-ikot na lamang diyan. And apparently ay tuluyan nga po itong nasira. Hmm. At merong isang, video nito sa Twitter na makikita nyo doon, itong, itong bangka na 'to, no choice na ho talaga. Dinikitan na ito ng, BRP Cabra tapos, yung mga karga nilang gamit 'no, mabuti po naka-plastic bag yung mga bigas, yung mga pagkain dun naka-plastic bag, ipinasa na lamang po sa BRP Cabra, 'di ba? Grabe yung, ginawa nila na ano 'to, na pangharas dito. Now, again, hindi ko talaga matitigilan etong si Harry Roque na talagang, ako I would feel na tuwang-tuwa sila maging sila Mr. Sasot kasi nga nadja-justify ang kanilang ipinagmamalaki, yung pananakot nila na 'pag hindi natin sinunod, ginalang yung, estilo ni dating Pangulong Duterte, talagang magiging agresibo ang mga inchek at tayo ang dahilan. Kumbaga, yung atin pong,
pag-iit ng ating karapatan diyan ay mali. Hmm. Bukod pa doon sa gusto nilang ma-provoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Pero nga po, I doubt kung tutulong si Mutual Defense Treaty ang mga Amerikano, baka mangyari, etong barel, sige, laban mga Pilipino. Pero bakit ko naisip ang martial law? Kasi nga, dahil doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., napaka-stricto ngayon ng saligang batas. So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang Okay. Pero ito, nilinaw na po niya ang katotohanan na mayroon pong kasunduan na pababayaang mabulok ang BRP Sierra Madre. 'Di ba? Ay nako. Sabihin na natin na meron pong ganong kasunduan. Okay? So may ganong kasunduan at eto na nga ang ini-insist din ni dating Pangulong Duterte na yung mga kasunduan na pinasok niya with China ay dapat sundin o etong bagong gobyerno ay dapat na ito ay ipagpatuloy ang pagtataksil sa bayan ay ang pagiging ass kisser sa China, 'di ba? Nakakalungkot. Dahil dapat nga maging proud sila, dapat matuwa na meron tayong presidente na na talagang hindi nagpapatinag sa ginagawa na 'yan at humahanap ng mga paraan kung paano tayo, 'di ba, maging matatag. Hmm. Ako nagpapasalamat ako kahit papaano kay Harry Roque for his revelation. Dahil yung ibang mga alagad ni dating Pangulong Duterte, sinasabi nila, "Hindi, walang ganyang kasunduan ng Pangulong Duterte, sa China." O eto ngayon ang spokes ni dating Pangulong Duterte na dating human rights lawyer, pinapahamak naman siya at ibinulgar, inamin na totoong may gano'ng klaseng, kasunduan ng pagtataksil, 'di ba? Hmm. Tama ho kayo, hindi po naman talaga dapat kasi nga po 'yan ay pagtataksil. 'Di ba? Hindi dapat talaga. Hindi ako pabor na sa anumang paraan ay susundan ni PBBM ang ganong klaseng uri ng kataksilan. Ang dinadanas ng Coast Guard natin, ng Navy natin diyan, ito po ay consequences ng pinagagawa ng nakaraang administrasyon. Kaya ang lakas ng loob ng mga incheck na water cannon, 'di ba? Kasi nga sa paniniwala nila, ibinigay na sa kanila 'yan o ibinenta na 'yan sa kanila. 'Di ba't ipinagmamalaki nga noon na kapagka ako in-impeach ninyo, hmm, hindi papayag si Chi. Hmm. So 'yun po, hindi ho dapat ito isisi sa mga Pilipino. Hindi ito dapat isisi sa policy ng ating presidente. Ito po ay consequences na dapat ay naisip ni Digong, na dapat naisip ng DND noon at tinutulan itong, kanyang trip na paglilihim na pagpasok sa mga mutual agreements, 'di ba? Isa itong maliwanag na pagtataksil sa bayan, punyeta. Kawawa yung mga Coast Guard natin. Hmm. At ngayon, isa pong malaking kahihiyan dahil po merong isa na nagwagayway ng bandila na puti. Pagsuko. Tubig lang ang dating grabe. Kala ko ba matatapang, kala ko ba magiting, panligo lang pala katapat ng Philippine Navy. Nagwagayway agad ng banderang puti, 'di ba? Hmm. Yan mismo straight from the horse's mouth. Now, uh, okay, balikan natin itong isang artikulo.
Hey, where is it? Ngayon, ang tanong ko rito, dahil po sa insidente na 'to, para ho sa'kin, palagay ko lamang, eh, lalala pa ito ng lalala. Hindi ito matatapos ng ganito lamang, 'di ba? Bagkus, patindi na nga ho ng patindi yung pamiminsalang ginagawa nila. Now, marapat kaya na ipaubaya na natin? Dahil gusto naman ng US na mag-escort sila rito, eh. Not the US Navy, but the US Coast Guard, 'di ba? Oh, total, sila naman po ay kaalyado natin at, sila ay, nagsabi na anuman atake. Dahil po itong, Mutual Defense Treaty, mga kababayan, ito po kasi ay updated. In-update nila ito last year na kung saan ay sinasabi nga nila na, um, anywhere, okay, from the South China Sea na inatake itong ating mga barko o kabilang na nga rin yung, not just the Navy, kabilang na rin po itong ating, Coast Guard ay ipagtatanggol po nila, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na i-avail natin ang Mutual Defense Treaty. Pero since gusto naman nila, 'di ba bakit hindi natin payagan? 'Di ba, na para magkaintindihan talaga. Para malaman natin kung totoo ba talaga like yung sinasabi ni Harry Roque na, "I doubt na tutulong dito ang US." Hindi sila papayag. Hmm, ikaw, para malaman rin natin totoo ba talaga na kayo nga ay, nasa panig namin o puro press release. Sabi rito sa balita, US stands in support of Philippines after water cannon attack. Tells China to abide by rulings. Ang tanong, susunod ba ang China diyan? Naku po, 500% +2 hindi po susunod. Oo. Ngayon sabi nila rito, "The United States reaffirms that Article 6 of the 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine Armed Forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard." Ito po yung, updated version na nila, okey? Anywhere, dinagdag na yan, anywhere in the South China Sea. Yung nakaraan nung original walang Coast Guard. So ngayon kasama na ang Coast Guard at yung pag-atake anywhere in the South China Sea. Now, eto pong pangyayaring ito, not just in the South China Sea, but inside the 200 nautical miles exclusive economic zone na kung saan ay meron po tayong katungkulan na ito po ay ipaglaban. Pero wala hong limit ng pakikipaglaban ng pagpoprotekta rito. Na sinasabi na bawal ang mga dayuhang barko, dayuhang bansa. Hindi ho, walang gano'n. Nililinaw lamang nito ay yung exclusiveness ng, research, 'di ba? Makinabang, mag-utilization and development ng mga resources diyan. Puwedeng magtayo ng artificial islands, not necessarily na nakaangat o isa ng bato para mayroon ng, 12 nautical miles na territorial waters, entitlement. Hindi gano'n. Kahit nakalubog pa 'yan katulad ng Ayungin Shoal na submerged, pupuwede na po natin itong ipagtanggol at tayuan. Mm. China lang naman ang pipigil dahil inaangkin nila, but bahagi naman ng kanilang teritoryo, not, um, exclusive economic zone. Hmm. Kaya sabi pa rito, the US State Department asked China to follow the legally binding decision of the Arbitral Tribunal's 2016 ruling, which said that PRC has no lawful maritime claims to the waters around Second Thomas Shoal, and Second Thomas Shoal is a low tide feature clearly within the Philippines exclusive economic zone. Ba? Walang puwedeng mag-angkin pa niyan, walang puwedeng mag-claim. Pero kailangan po ng strong presence. Katulad ng ibang mga inangkin nila sa'tin, nung panahon ni Cory Aquino, yung 7 plus etong yung, kinuha nila kay ano, yung 1995 kinuha nila kay Ramos, yung Mischief Reef, 'di ba? Pinagkukuhaan nila mga low tide elevation, pero dinevelop nila into artificial islands. Now, sabi pa rito, as provided under the 1982 law, ito yung UNCLOS,
1982 Law of the Sea Convention, the 2016 arbitral decision is final and legally binding on the PRC kasi nga naman kinikilala rin naman or niratipika nila ang UNCLOS. And the Philippines and the United States calls upon the PRC to abide by the ruling and desist from its dangerous and destabilizing conduct. Alam niyo, para sa akin, hindi na po sapat itong mga ganitong statements lamang. Kasi sa China, hindi sila natatakot. Mas lalo po silang nagiging aggressive. Kasi yan ho ay bahagi ng isang technique nila na kapag ka nagkakagipitan na, ay makipagitgitan ka na rin. Makipaggipitan ka na rin para talagang magkaintindihan sino ang unang lalambot, sino ang unang bibitaw, 'di ba? The shoal has been uh, the site of the multiple similar incidents in recent months. The Philippine vessels were attacked by CCG, CCG's water cannon, while on their way to the BRP Sierra Madre, a commissioned Philippine vessel. Ito ba yung Philippine Navy po yan? Kaya ho po pwede ang mga barko ng Philippine Navy na magpatrolya sapagkat Philippine Navy po yung siserbisyuhan doon sa BRP Sierra Madre. Philippine Navy, yung mga tao na nandoon, mga Navy yung mga tao natin na nandoon. Ang Philippine Coast Guard nag escort lamang sa kanila. At ito ang may barko na pwedeng makalapit doon mismo sa Ayungin Shoal. Di ba? Kaya para sa akin po, dapat payagan na natin, no? I-avail na natin yung presensya nila. Kasi kapag kami kasama na mga Amerikano, hindi po nangaharas ng ganyan eh. Hindi sila nangaharas. Dahil oras naman ng mga kanti nila, yung sasakyang pandigma ng Amerika, kahit na ito po'y Coast Guard, iba na ang ibig sabihin nun, 'di ba? Direktang pag-atake na 'yan sa kanila. Sinusubukan tayo. Maging ang ating presidente, kalaunan 'pag hindi natin ito ginamit na dito, na makapag-escort yang mga 'yan, ang mangyayari dito, pagtatawanan na lang tayo at paulit-ulit na lang at darating po ang mga panahon dito, tuluyan nilang palulubugin ang mga supply boats natin. Yan ang mangyayari diyan, isang malaking kahihiyan. Tapos susunod na gagawin nila diyan, within the presidency of PBBM, palulubugin naman nila sa tubig, ipunan ng tubig, eto pong mga barko ng Coast Guard natin. Kasi hindi po pwede na palagi na lang tayo mga verbal o yung mga note verbal na mga protesta natin, hindi po puwedeng puro gano'n lang tayo. Hindi ko sinasabi na tayo po'y makapaggiyera. Ang sinasabi ko rito, tapatan natin sila ng malakas din katulad nila. Kung ang technique nila ay swarming, yung tipong kayang-kaya silang palubugin lahat pagka nagkamali sila rito, 'di ba? At 'pag tayo po'y nagtagumpay na makapuwesto diyan at na-deter natin sila, aba'y 'wag na nating lubayan, 'di ba? Paikutan na 'yan and then hayaan na natin ang mga Amerikano na permanente ng pumosisyon diyan sa ating iised. O kung kinakailangan bigyan natin sila ng, puwesto diyan na makapagtayo ng kanilang naval, station, payagan natin. 'Di ba? Kaysa yung, ang dami nating hindi kasi bawal 'yan kasi UNCLOS, kasi ganito, kasi baka mag-react ang China, lintik. Inaalala natin ang reaksyon ng mga China, pero hindi natin inasaalang-alang ang ating ang ating, integridad. Ito na nga lang, sa isang video na napanood ko po kanina, mismong, etong mga reporter ng GMA7, GMA News, 'no, iniikutan nila yung, Pag-asa kasi pagkagaling nila diyan nagpunta pa sila ng Pag-asa Island. Merong mga 5 barko, 'no, 2 hanggang 5 barko, paikot-ikot dito sa Pag-asa Islands. At tinitignan nila at minamanmanan nila ano yung mga construction na ginagawa dun. O ibig sabihin, halimbawa naglagay tayo diyan ah, ng ports para sa mga, Philippine Navy, haharangin nila 'yan, poprotesta nila 'yan, haharasin nila, 'di ba? Kung ilagay natin dito, unti-unti, 'di ba, unti-unti. Pero importante makuha yang Ayungin Shoal para meron tayong pang-deter do'n sa pinanggagalingan
ng mga barkong pinangaharas sa'tin. Ito pong, Mischief Reef. Kasi ang, Mischief Reef, kung di ako nagkakamali, um, ano lang ito, nasa pagitan ito ng, no, not really. Ito yung Palawan, dito banda Palawan, tapos itong, Ayungin Shoal, then Mischief Reef. Ito yung Mischief Reef. Na sinasabi nga po nung araw, ito ang nung panahon ni Ramos, then, panahon ni Apolacay, ito yung pinaka-ano natin, pinaka-mata natin sa South China Sea. Ang problema nabulag, nakuha ng mga incheck noong 1995. Sinimulan ito noong 94. Ang sabi nila, "No, ano lang 'yan, tambayan lang 'yan ng mga mangingisda namin, kaya kubo-kubo lang." The following year, naku, nagulat na lang sila nang makita nila, nag-ano na sila, nag-ano tawag dito, excavation na sila roon, naggawa na sila ng posteng bilog at kung saan, dun ipapatong itong mga ano nila, mga establishments nila dito. Hmm. Kailangan natin dito ay makipagtigasan. Wala tayong magagawa, nagkaroon tayo ng tatay na ano, akala natin perfect at akala natin, totoo pong makabayan. Yun pala mapapapunyeta ka na lang sa mga pinaggagagawa dahil yung epekto nito, 'di ba, dito sa ating bansa, hindi ho biro-biro. Hmm. Eto tingnan niyo 'to, ayan. So ito ho yung, yang pula, ito yung kini ng China na teritoryo nila, 'yan. Teritoryo nila 'yan, okey. So kung dito, 'yan ang kanilang teritoryo, eto, diyan sa loob po ng guhit na itim na 'yan, ay maaari nilang ipatupad lahat ng kanilang mga batas, pati mga parusa nito. Kasi nga po, teritoryo. Etong pula ay taliwas sa tinatadhana ng international law, 'di ba? Na kung saan ay merong, EEZ. Dito pinakikita rito sa blue na guhit hanggang saan lamang ang exclusive economic zone ng China at ng ibang mga bansa na nakaharap diyan sa South China Sea. So, Taiwan kasi may isang isla rito sila, na nakuha ang China rito, maliit. Kaya po ito na-extend diyan banda. Now, eto po ang sa Pilipinas, okey? So, kumbaga naghati na lamang kaya hanggang dito sa atin. Eto pa si Taiwan. Ito yung sa ating EEZ and then ito. Dito na-enjoy natin 'to rito talaga ng buong-buo, yung 200, um, nautical miles exclusive economic zone, diyaan. Ngayon, eto po yung mga features